Punta muna tayo dito sa ating good news. Sabi dito, April 23, kahapon to, 4PH Housing Project ng Marcos Administration sa Palayan City, Nueva Ecija, malaki ang inusad. Yan ang pagkakasabi. Mahigit 22,000 pamilya ang makikinabang kung saan target ang 24 towers upang maitayo ang isang kompletong komunidad na may open space at shared amenities. Palakpakan natin. Hindi, magaling di ba? Oh, kailangan naman din natin palakpakan yung ganyan. From promise to progress. 4PH Philippine Housing taking shape. O, doon sa mga bagong dating, good evening. Mga mandirigma, mga loyalista, mga karayuman ng ating kapatid ni si Tulniolo, and of course the rest. Good evening. Ito yung klase ng balita na hindi puro tokis-tokis. May nakikita, merong progress. Housing projects. May actual site visit. May tumatayong structures. Meron tayong nakikita. Hindi na blueprint. Hindi na press release. May physical na. Meron ng structure. Kailan nangyari? Ngayong administrasyon ng pamahalaang Marcos. Policy direction. Yung 4PH program, pambansang pabahay, flagship housing initiative yan. So ang beneficiary, 22,000 plus families. Imagine, syempre may mga nakasawa. Ang dami yan. Mga end users, sila yung makakagamit. Ito, yung mga dating gawain, announcement versus execution gap. Ito yung madalas na reklamo dati. Ang daming housing announcement. Pero hindi kulang sa pero kulang bitin na bitin sa actual delivery. Ngayon nag-shift na. May location, may ongoing construction, meron na mga defined beneficiaries. From plano to progress. Di ba ang ganda nun? Strategy and scale. The building communities, not just units. Communities ang datingan. Hindi lang bahay ang tinatayo. May open spaces, tapos may shared facilities. Kaya parang condo talaga na di ba? Ewan ko, kasi dito yung mga flats, ang tawag namin. Condo, yung dyan sa Pinas. Meron mo may mga amenities, no? May swimming pool, may gym. I'm not pretty sure if the facility they're pertaining here is that about doon. Pero ang gandang proyekto yan, di ba? That means, hindi lang shelter. May attempt for livable community. Di ba ang ganda nun? Kasi real housing is not just, may bubong ka, meron kang masisilungan. Ito ay dapat may sistema ka ng pamumuhay. Ano yung real issue? Sustainability and delivery timeline. Now let's stay grounded 22,000 families. Ang laking target. 24 towers. Ang laking scale niyan, 24 towers. So the real question, tuloy-tuloy ba yung funding? Maaabot ba ang timeline? Kaya bang i-replicate sa ibang lugar? Because success here is not just completion. It's consistency across the country. We should be able to deliver from different part of the country. Execute. Replicate. 22 towers. Grabe, nagulat ako Ang dami. Ang dami. Palakpakan natin yan, no? Guys, let's be honest. Ilang taon na nating naririnig, housing for Filipinos. Projects coming soon. Pero ngayon, nakikita mo na. So the question for you, do we judge based on failures? Or do we recognize when progress is actually happening? Ba't hindi ko nakikita yung mga comment dun sa kabila?
'Di ba? Because if we ignore visible improvements, we become blind to real movement. Pag yan hindi mo pa nakita, 22 towers, grabe ka na. Ang gandang balita nito. 'Di ba? Visible construction progress, large scale target beneficiaries. Community based yung design, not just housing blocks. Sana ang dalangin natin long-term sustainability. Dapat. Kasi untested pa hindi pa natitirahan. Yung timeline execution very critical. Siyempre, kailangan ma-replicate. Sana ma-replicate nationwide. Panalo yung mga Pilipino na naman dyan. Lalo na yung mga makaka-avail. Alam nyo kasi sa usapang pabahay, hindi sapat ang pangako. Kailangan may pundasyon. At sa dulo, ang proyekto na may konkreto at bakal, mas mabigat kaysa sa proyekto na puro dakdak, na puro salita. Palakpakan naman tayo dyan. Ang galing ng Pangulo natin dyan, ha? So, let's end it with that. So, habang may mga usapan na puro debate at bangayan, may mga proyekto rin na tahimik pero umaangat nasa lupa. Groundbreaking is done. Here it is. Bulaga, pabahay. Ganon. And that shifts the conversation from ano ang plano to ano na ang natatayo. Nandun na tayo. Ibang level na. Because at the end of the day, progress is harder to deny when you can actually see it. So, guys, let's end it with that. Good news yan para sa ating lahat. Napakagandang balita. Especially dun sa mga makikinabang, yung mas nangangailangan ng tahanan and napakagandang pabahay kasi it's community-based. So parang, alam mo yun, may mga kapitbahay ka talaga, kapitbahay na building, community, may facility na you can share. So, very good tayo dyan. I love it. Ito kasi, ang daming mga boplax. Ang dami talaga mga boplax, Anyways, bago tayo magsimula, bibira na kagad ako sa Kalimutan natin bumati. Doon sa mga bagong dating dyan, ilan na tayo? 155 live viewers. Maraming salamat at nandiyan kayo. And of course, doon sa kabila, 61 viewers. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Patuloy natin suportahan. Tama ba? Ito, si Ma'am Admin Rich, si Ma'am TPL3, and of course, Banet Boy. Nag-live kami dito araw-araw sa channel ng ating kapatid na si Tol Niolo. And yun nga, syempre, PBBM supporter tayo, loyalist. And we are here to give, not only good news, but of course, yung mga politically in tune na mga pangyayari dyan sa Pilipinas. So magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Punta na tayo sa ating second topic. And eto nga siya, ang sabi rito, Supreme Court directs Marcos Jr. And Executive Secretary Recto to comment on petition for hair follicle drug test. Ayan. Yan ang maganda dyan, Balbon, di ba? Ang daming fake news ngayon na naglalabasan, tinatanggal nila yung comment. Parang ang sinasabi na raw, SC or Supreme Court directs Marcos para para daw magpa-hair follicle at saka magpa-drug test na daw. Ang mga comment pa nila, sana pagka nagpa-drug test na siya, live. Mga ganun pa, asang-asa. Brad, wag kayong masyado mag-expect. Kasi pinasasagot lang dun sa petition na magpa-drug test at magpa-hair follicle test. Kutya, masyado nyong tinataasan yung expectation nyo, mga DDS. DDS, utak luga,
Huwag niyong kalimutan, utak luga kayo. Baka inaakala nyo ba matalino kayo? Utak luga kayo. DDS, utak luga. Huwag kayo masyadong magtaas ng expectation nyo. Oh, comment lang. At saka hindi porke magko-comment, may conviction na talagang at kahit hair follicle o magpa-drug test man ng Pangulo, and I believe hindi ang gagawin, hindi ibig sabihin pwede na natin siyang i-judge through that. Huwag kayo, easy lang kayo. Ito ang problema sa Pilipinas How the legal process gets twisted into drama. Punong-puno kasi kayo ng emisyon Tigilan yung masyadong mataas na expectation ng mga fake news peddlers nyo dyan sa mga DDS. Ito na naman yung ganito na naman tayo dito sa classic confusion. But, ang ginawa lang, Supreme Court asked for comment. Biglang yung naratibo nyo, pinapadrug test na. Yung worst pinalalabas na kailangan na maglabas ng medical records. Wait lang. Slow down kayo. Pinagpapaliwanag pa lang yung Pangulo. Pinapasagot pa lang. That's not how legal process works. Yung Supreme Court asking for comment. Si PBBM at si ES Recto, sila yung mga respondent, sila yung kailangan sumagot. Yung publiko, yung social media, ang bibilis yung mag-interpret. Ano kayo? Yung process equals pinalalabas na verdict. Ganyan yung dating gawi. Ganyan pa rin gusto nyong gawin. Ito yung paulit-ulit na pattern. Yung proseso, yun na yung verdict. Akala nila yun na yun. Hindi yun. Pinoproses. Kagaya rin ng kay Sara. Convicted na ba siya? Impeach na ba si Sara? Hindi pa. May determination lang ng grounds, ng form, at saka ng substance. Titignan ko may probable cause. Hindi pa yung conviction. Hindi pa yung hatol. Kaya, yan yung ganyan ng paulit-ulit na pattern. Simpleng legal step, ginagawa ng final judgment. Reality check tayo mga kapatid. Comment equals pagkakataon na sumagot. Which is sa part ni Sara, hindi pinagbigyan. Kaya natin susunod na picture. Ayan May chance nang sumagot si Sara Pero she chooses not to. She chooses palabasin yung abogado at sabihin na sa Senate na lang sasagutin. She chooses na pumunta si SMNI at doon na lang sumagot. Si PBBM. Ano sabi ni PBBM? Sabi ni Recto, sasagot na sila. Huwag kayong mag-alala. Of course, sabi rin ni Secretary Claire Castro, huwag kayong mag-alala, sasagot kami. Magko-comply sa Supreme Court yung pamahalaan. Yung gobyerno, yung administrasyon ni PBBM. Hindi ito order Hindi ito ruling. Hindi rin ito guilty verdict, lalong-lalo na. Pero sa narrative, inutusan? Inutusan na? Putya baka pag hindi sumagot si PBBM, magkikisay kayo. Tapos walang magawa yung Supreme Court. Pinalalabas nyo, pinipilit na ng Supreme Court si PBBM. Ang matindi pa niyan, pinipilit na mag-drug test na at mag-hair follicle. Hindi. Tinatanong pa lang. Putya yan dyan kayo, yung failure nyo dyan sa strategy ng narrative nyo. Lagi nyo tandaan, confusion creates doubt. Bakit nyo ginagawa yan? Sa tingin ko, simple lang
Kaya nyo ginagawa yan, pag nalito ang tao, mas madaling magtanim ng duda. So instead of explaining, routine legal procedure lang to. Ano ginagawa nyo? Oy, may problema yan. Malamang. Nakadroga, gan. Even if technically, tungal na, kahit technically, bakit nabubulol ako sa technically? Even if technically, ayun, yon. Nakuha din sa tiyaga, mga utoy. Nakuha din sa tiyaga, mga utoy. Oh. Even if technically wala pang desisyon, yun na kagad ang naratibo. Pinipilit na raw. Malamang, baka nga meron na nagkakalat na ko. Nagdroga na. Nahuli na, positive. Ganun na kagad. Diba? Very common yan ngayon, even sa mga PBBM vloggers, puking ina. Punta tayo sa real issue. Due process protects everyone. Yan ang dapat yung laging tandaan. Now, let's be clear. Supreme Court is just asking for comment. Ano ibig sabihin nun? Due process. Binibigyan ka ng chance na magsalita. Hindi yan pang-aapi, hindi yan panggigipit, hindi rin yan harassment. Hindi yan hinaharas si PBBM ng Supreme Court. Gusto nyo na kagad mag-party-party, parang feeling nyo. Yan ay standard legal procedure lang. And if we respect the institution, we should also respect how process works and how cases moves. Hindi yung bawat hakbang ginagawang issue agad. Para kayong mga timang . Let's simplify this. Kapag may nag-file ng complaint laban sa inyo, bibigyan ka ng chance sumagot. Ganun yun. Bibigyan kayo ng chance sumagot. Pagka meron nag-complain laban sa'yo, bibigyan ka ng pagkakataon na sumagot, nasagutin yung complaint. Ngayon, tanong, does that mean guilty ka na agad? Or pinapakinggan ka lang? So bakit pag sa public officials biglang, oy, may kaso na! Oy, may problema na! When in reality, nasa umpisa pa lang ang proseso. Huwag kayo kasi mga timang, anak ng teting kayo . Okay lang yan. Kahit ako, bilang loyalista, pabor ako dyan. Due process is being followed. Opportunity to respond is given. Institutions functioning properly. Ang problema, easily misinterpreted ng publiko. Even someone is using the narrative as a weapon. Dahil alam nila narrative can be weaponized. Yung legal process misunderstood. Akala, nakarating na yung conclusion ng iba, naku, nagda-drugs na nga. Positive. Ang sarap pagkakaltukan ng mga kababayan natin minsan yung iba. No? Kaya kung ang simpleng comment, ginagawang conviction sa kwento, yung simpleng comment na pinagko-comment, ginagawang convicted na, patay. Then hindi na yan, hindi na problema ang kaso. Hindi na yung kaso ang problema. Problema na yung paraan ng pag-intindi. How you comprehend. I hope you comprehend. I hope you comprehend. So, yan tandaan nyo guys pinagko-comment pa lang. Okay? So bago tayo mag-react sa headlines, baka mas magandang tanong muna, are we reacting to the facts or to how the story is being spun? Pinaiikot-ikot lang kayo. Ang problema pag DDS ka, DDS, utak luga. ikot yung tumbong mo. DDS, tanga-tanga. Di ba?
DDS utak luga DDS tanga-tanga Proceed na tayo dito sa ating ano. Ito kasi, I think for all we know, no? How do we say this? Kasi maraming nagsasabi na ang gustong ituro daw ni Speaker Martin is si PBBM kasi he was pertaining to executive. 'Di ba? Eh syempre, yun ba yun? Wait lang. May sisave lang ako ng image for my topic dun. So, syempre, guys huwag niyong kalimutan magla-live tayo. Siguro after netong live, mag-live tayo. Para tuloy-tuloy na, no? Dun sa Banat Boy. Tsaka sa Banat Boy Show. So, the Banat Boy Mandirigma, tsaka Banat Boy Show, may live tayo after this. So, anyways, simulan na tayo rito. Shoutout po dun sa lahat ng mga nandyan. And sino ba yung mga bagong dating? Si Yuki Sawak. Ayan, shoutout. And then dun sa kabila, si Ma'am Bengay, nakita ko, si Ate Tiger Eyes, si Boss White Tiger, si Mama Rivic Giray. Mama, pasensya na, hindi ako tumitingin dyan, hindi ako makasilip dyan ngayon sa kabila. Hindi ko kayo makita. Oh. Ando pa naman si Ryan Wong. Oy, Ryan Wong. Andyan lang ako sa hinampas ko na yung gitara sa tabi mo gago. Yan nyo na yan. Yan yung si idol natin yan. Napakagaling mag-comment. Hype sa talino. Wala eh. DDS utak luga Sabi ko sa inyo kayong mga DDS, wag niyong tipirin yung common sense. Pwede kayo maging galante kayo sa pagbibigay ng ng tamang opinion, ng tamang opinion, ng tamang logic, no? Sige, proceed na tayo. Si Boss Densoy, ayan, si Mama Yolanda. Shoutout po sa inyo, si Mama Emilio Labio. Ma'am Emilio Labio, shoutout. Si Ma'am Leonora de la Cruz. Okay, like done. Where's our fun, bro? All right. Fist pump, bro. Fist pump. Let me hear your Gab, come on. Let me hear your ukulele. Wait, don't show your face, Go, get it. Parinig mo. Magpasikat ka, marami nanonood. Ayoko niyan. Yung isa. Yung bago. Ayoko niyan. Hindi yan. The other one. It's okay. Just the portion. Then I will go to the live already. Hey! Can't take my eyes off of you. Okay na. Masyado na matagal. Huwag ka magpapakita. Makikita ka nila eh. Baka sumikat ka pa. That's my son. Galing, no? Diba? Ganon. Dapat may talent kahit papano. So anyways, anyhow, mas magaling na nga sa akin no?
Marunong pa sa nagtutugtog talaga. Oo nga eh. Mas marunong pa eh. Gusto mo ako naman? joke lang. Eto So, punta na tayo dito sa ating topic. Although it's really, for me, it's really sensitive. Yung topic na to, na. Alam niyo naman, no? Everyone knows I'm a supporter of PBBM dahil loyalista ako. And, of course, naniniwala ako sa kakayahan ni Speaker Martin. And so, I support him. And, of course, not of any other reasons, kundi gusto ko talaga si Speaker Martin. Bakit? Kasi alam ko, since 2022, magaganda yung mga ginawa niya. Appreciate ko yung mga proyekto niya. Diba? Kaya patuloy akong sumusuporta. Walang problema. Kagaya ng sinabi ko, hanggat yung facts na alam ko about Speaker Martin, facts pa rin hanggang ngayon until meron kang ebidensya na pamamalian yung mga hawak kong facts. More than willing to apologize sa mga sumusunod sa akin at na mga nasabihan ko, nahikayat ko. At mag-apologize and of course, pumunta dun sa posisyon na kung saan yun yung tamang posisyon. Pero until now, I still support Speaker Martin. Okay, sana clear yan ha. Hindi, guys, talinuhan nyo sa panonood. Dapat mag-upgrade na tayo. Hindi lang kami mga vloggers ang dapat mag-upgrade, dapat kayo din. The time has come for us to, i-disregard nyo na. Huwag nyo nang panoorin yung mga, napakasimpleng bagay. Biruin mo, sinabi, magnanakaw si Sarah magnanakaw. Kasi yung tatay magnanakaw, yung tatay nakakulong sa dahig. Ano yung napulot nyo doon? Inang-ina nyo. DDS Utak Luga. No? Dapat may sustansya. Dapat meron ka makukuha. 2 hanggang 4 na oras kang manunood. Nakuha mo, magnanakaw si Sarah. Si Sarah magnanakaw dahil tatay magnanakaw. Anak ng tokwaw. Kasi yan yung first step for us to be able to distinguish. No? And eventually, matuto tayo kung paano pumili ng tamang iboboto. Unahin natin pumili ng tamang papanoorin. If you don't like shits or what the hell am I talking about, you're all free para hindi ako pakinggan. Kasi hindi nyo trip yung shit ko eh. Hindi nyo trip yung spit ko. So, hindi ko kayo masisisi kung wala kayo napupulot sa akin. And then aalis kayo. Pero pag nag-enjoy kayo, tapos sa tingin nyo meron kayo nakukuha, meron kayo nadadagdag na kaalaman sa inyo, panalo tayo dyan. Proceed na tayo rito. Sabi ng palasyo, this is pertaining dun sa sinabi ni Speaker Martin nung isang araw. No, na yung remarks niya regarding dun sa mas yung command responsibility more dun sa executive. And then people are already accusing na executive pertaining to PBBM. So, mamaya i-discuss natin what's my take regarding this issue. Ito yung sabi rito, Palas said, Marcos not implicated in Romualdez remark as probe continues. Malacanang on Thursday said President Ferdinand Marcos Jr. does not consider former House Speaker Martin Romualdez remarks on command responsibility as directed at him amid ongoing investigation into alleged project anomalies. So, sinabi na yan ng pamahalaan na hindi sila. So, yung mga nagpupumilit na sinasabi na ang pinatutungkulan ay si Speaker Martin, murahin nyo kagad. Murahin nyo! Yan ang problema. Ginagawa kayong eng-eng nung mga pinapanood nyo.
Sabi ko sa inyo sa una pa lang, pag naramdaman nyo medyo bogus, layuan nyo. Maging sensitibo kayo sa pagdedetermine kung tama ba yung kung okay ba yung pinanunood nyo. Kasi pag nahumaling na kayo dyan, hingang demonyo yung mga ganyang tao. Tanyo, hindi na kayo makaalis. Bit-bit na niya kayo, papunta dun sa kung saan siya pupunta. Kutya, tandaan nyo, laging may sarili-sarili tayong lakad dapat. Di ba Mamalaga 143? Kutya, yung executive, not necessarily equals to president. Oh. Kutya, mas maganda pa ang pagbintangan yung executive secretary. Siya yung executive Kung pilosopuhan lang. Pilosopuhan na may ebidensya. Bakit? May secretary may executive nakalagay sa ES Accountability sa implementation, hindi sa posisyon. Yun ang tandaan nyo. Isiksik nyo sa utak nyo. Ang problema, baka wala. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Oh. Ito pag-usapan natin yung isang naratibo na paulit-ulit ginagamit. Pag executive branch, president agad ang may kasalanan. At some point, command responsibility, maybe, I agree. Pero kasi dito, the palace already sinabi. Sinabi na, tinanggi, hindi sila yung tinutukoy No? Pag executive branch, presidente ang may kasalanan. Simple pakinggan. Pero, delikado pag hindi mo yan naiintindihan. Kasi dito pumapasok yung pinakamalaking kalituhan. Executive ba equals president agad? O may mas malalim na sistema na dapat maintindihan? Bakit hindi automatic na presidente dapat ang may pananagutan? Ganito lang kasimple. Hindi, yabang naman kung ganito kasimple. Simplehan lang natin. Sa gobyerno may tinatawag tayong chain of responsibility. And yes, we agree. Pero hindi porket ang pinakamataas, ikaw agad ang may direct na kasalanan sa lahat ng nangyayari sa baba. Example, kung yung CEO ng company, kunyari ikaw, CEO ka ng kumpanya, tapos yung warehouse manager mo, naglabas ng peking inventaryo. Ibinigay sa'yo. Sino ba, kaninong trabaho yung mag-inventaryo? Siya at saka sa team niya. Binigay sa'yo, peking inventaryo. Sino yung mastermind? Malalaman mo ba yon? Malalaman mo ba na pineke? Mag-inventaryo ka rin. Ngayon, nagma-micromanage ka na. Di ba? At some point, posible meron kang pananagutan kasi ikaw nag-hire, ikaw nag-interview. And ikaw yung nag-i-expect na magiging okay sana siya. Pero unfortunately, he failed you. Paano? Sa pamamagitan ng pagbigay ng peking inventaryo. Imbis na sabihin lang po siya. Ibig sabihin, ang nakalagay sa inventaryo, 50% lang yung grade ni Sara Duterte. Ano binigay sa'yo? Nakalagay doon, 80% yung grade sa bar exam ni Sara Duterte. Ikaw ba may kasalanan nun? Ikaw nag-hire doon putya, warehouse manager mo yun Ikaw may kasalanan. Ganon din ba? Does that prove na mahina kang leader? Paano nangyari? Putya, simpleng pag yun in-scale mo, ganon yung kalalabasan nun. Sino yung mastermind? Ikaw ba? O yung may hawak ng actual operations? Same logic yan sa gobyerno. Executive is not equal president. Yan yung madalas na nami-miss
Ang executive branch hindi lang presidente. Executive branch nga eh. Sino mga kasama dito? Mga department like DPWH, DSWD, so on so forth. Siyempre, yung mga secretary like Manuel Bonoan. Mga undersecretary, regional heads, project implementors. Biruin nyo, wala pang isang minuto, ang dami ko nang sinabi kung sino mga kasama pagdating sa executive branch. Kutya, bigyan mo ako ng 2 araw, baka yung mga 6,000 no, na mga empleyado ng different departments, baka pangalanan ko. So yung hanggang doon, no? Hindi ganon, brother. Mali ka dyan. Mahina lang kukote mo. Ang presidente equals policy direction. Ang secretary equals execution. Oh, at sa kaso na ito, ang DPWH ang nag-implement. Pagdating sa mga tinutukoy na ano? Mga infrastructure project na sablay, na kalaboso. Oh. Ayan oh. Si Chief Bonoan pala konektado sa family business ng San Francisco sa project, sabi ni Senator Ping Lacson noong 2025. Oh, Bonoan, iba pang mambabatat sa sinangkot ng dating Pucha, si Bonoan na yung nagsasabi. Pero hindi talaga konektado. Ba't kaya? How can I be mastermind if Congress doesn't build project? Ay, may punto. Bonoan Cabral operated kickback system in DPWH ex Yusek Bernardo. Di ba? Oh. Si Bonoan yung may final approval. Si PBBM sisilipin na lang niya yun eh. Alam niyo ang problema, ang daming magagaling na parang, ngayon, ang daming mas magaling pa sa presidente. Ang daming magagaling, nagbibigay ng kanya-kanya mga advices kung paano pamahalaan yung Pilipinas. Andyan si Caballo, hayop na yan. Akala mo magaling na presidente, eh ang daming pasugalan sa Baguio na pucha, father-in-law niya, hayop na yan. Oh, di ba? Ang dami. Pucha, andyan pa yung mga dilawan, nakala mo ang gagaling, pukang mga yan. Oh, advice pa. Oh. Dapat ganito ginawa ng presidente, sabi ni Erice. Anak ng toko, galing, very good ka pala eh. Sino yung pumipirma sa Notice of Awards at Completion? Si PBBM ba? O si Bonoan? So saan nangyayari yung problema? Sa execution. Hindi sa paggawa ng policy. Oh, yung presidente, policy direction. Ang secretary, execution ng ina nyo. Oh. Hindi sa execution nangyayari yung problema. Hindi sa execution, hindi sa paggawa ng polisiya, kundi sa execution. Kaya lang, bakit para sa iba, presidente agad ang tinutukoy ni Speaker Martin? Oh, pwede naman eh, na maintindihan natin sila. Pwede naman nating intindihin eh. Kaya iniisip ng iba na presidente agad kasi alter ego doctrine shit. May concept kasing ganun eh. Cabinet Secretary acts in behalf of the President. Kaya feeling nila, kung may mali, presidente pa rin. Alam nyo, no? Ewan ko kasi kung naging manager na ba kayo? Ayoko na maiyabang na naging manager na ako ng ilang ulit. Kasi, yung magagaling na leaders, magagaling na managers, they don't shy away from delegation. Never shy away from delegation. Alam nyo ba yung delegation? Ha?
Oh. Kagabi, yung asawa ko, diniligation ko. Joke lang. Joke lang. Never shy away from delegation. Di ba? Which contradicts, in a way, syempre meron naman talagang alter ego doctrine. And at some point, we agree, secretaries in behalf of the president, pwede. Oh. At emotionally, gets ko rin eh. Kasi bobo kayo eh. Kasi yung presidente, siya daw yung mukha ng gobyerno. Sangay niya yung mga kabinete niya. Okay. Emotionally, talagang gets ko kayo emotionally. Pero ito yung critical na line ha. Para at least medyo magkaliwanagan tayo. Yes, I agree. May alter ego doctrine. Pero hindi ibig sabihin automatic criminal liability agad ang presidente. Pucha, dun sa live ni Kabayo kagabi, puta binabanatan si PBBM. Pucha, may padali pa ng alter ego doctrine, gumaganong-ganon din. Pagdating sa dulo, may nagtanong, mapapatunayan ba na ano kagad, sangkot si PBBM pagdating dyan? Ang sagot niya rin, nako, nabasa niya eh. Hindi din pala, kailangan pang patunayan na merong crime na intended. Biruin mo, DDS na natanga yung nagpaliwanag ha. O dyan, hindi niya pa rin nailusot na mananagot si PBBM. Oh, yes, may alter ego doctrine, pero hindi ibig sabihin automatic criminal liability agad ang presidente. Yun yung important distinction. Political accountability never equals direct criminal liability. Hindi porket may accountability ka ng political, meron ka ng direktang criminal liability. Kung may nangyayaring korupsyon sa ground level, di ba? Ang tanong dapat sino ang may control, sino ang nag-approve, sino ang nag-execute. Oh, at base facts. Dapat may insider testimony. Sino? Si Yusek Bernardo eh. Sino tinuturo? Si Bunuan eh. Magkaibigan pa yun. May cash trail. Sino? Yung driver, si Garcia. May ICI findings. Pucha, may ghost projects eh. May admission na may anomaly. Sino tinuturo? Doon sa Blue Ribbon Committee, Bisaya, Kamandong. Sino tinuturo sa Blue Ribbon Committee? Lahat ng arrows papunta kay Bunuan. Hindi kay PBBM. Hindi rin kay Martin Romualdez. Ito yung isa pang spin eh. Si Romualdez gumawa ng budget eh. Oo siya. Pero par. Budget creation is not equal to fund execution. Yun lang eh. Pucha, dun lang patay kayo eh. Budget creation is not equal to fund execution. Ang Congress role, allocation, legislation. Executive role, implementation, disbursement. So kahit gaano kaganda ang budget kung sa implementation stage, may ghost projects, may kickback system, may fake completion, doon magkakaroon ng problema. Real talk. Saan talaga nawawala yung pera? Hindi sa papel, hindi sa plenary, hindi sa committee hearing. Nawawala ang pera sa implementation. At sino ang nasa gitna ng implementation? DPWH, secretary. Sino yung secretary? Approval chain. Oh. Kagaya niya, no? Pagka may mga project managers, kunyari, di ba, nagkaroon kami ng design agency before. And then meron kami mga project managers.
So, yung tatlong project managers, pinaghahanap namin ng mga meron ako kasi umaaktong business development. So pag nakakita ko ng potential na project, ibibigay ko sa kanila, sila na bahala mag-ayos. Ngayon pagka tumakbo or na-approve yung project, sila na bahala, sila mag-proposal, sila Guys, tatlo yung hahawakan ko ha. Kung meron silang tagdodosing project, putya 36 projects yun. Ilan yung mga ni PBBM? Kaya dapat talaga may tiwala ka dun sa mo. Unfortunately, hindi pala mapagkakatiwalaan yung secretary and even the undersecretary. Doon napupunta yung problema. Doon pumapasok yung accountability tsaka liability na kung sino man yung... Di ba? Kasi yun ang mahirap eh. May utos, may sistema, porsyento, cash delivery. Hindi na to simpleng negligence. Structured corruption na yan. And kung structured corruption yan, malabong mailusot mo kung konektado si PBBM at kung konektado rin si Speaker Martin. Bakit ang tagal na ng investigation? Magsusona na naman si PBBM. In 2 months time, magsusona si PBBM. Last sona pa nangyari yung investigation. Bakit hanggang ngayon wala pa rin nagtuturo? Structured corruption. Mga mandirigma hindi lahat ng nasa executive ay presidente agad. At hindi lahat ng problema sa gobyerno dapat iangat agad. No? Hindi dapat iangat agad sa pinakamataas kung malinaw kung saan nangyari yung mali. Saan nangyari? Kanino tinuturo? Sino tinuturo? Meron naman sundan natin yung ebidensya. Kasi kung mali ang target mo ng accountability, hindi mo maaayos yung sistema. Paulit-ulit lang yung problema. Paulit-ulit. Hindi sa Kongreso na wala yung problema, yung pera. Hindi rin sa policy level. Doon sa implementation. Doon sa implementation na wala. At kung saan ito nawala, doon dapat tayo tumingin. No? So guys my final take on this is that of course, hindi ako naniniwala na ang tinuturo ni Speaker Martin is si PBBM. No? Yun naman yung topic natin dito. Yun yung gusto nating i-debunk doon sa mga nagbibintang na ang tinutukoy daw ni Speaker Martin is si PBBM. Nakita niyo naman yung explanation natin. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
Mangga